Sandro, sino ba yan? Ano na yan? Sino ba siya? Alimores lang yan ni Martin Romualdez. Tagabigay lang yan ng kape. Biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Reaction niyo po? Si Sandro, so itong yung tatay niya, no, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon yung bangkay ng lolo niya. So in other words, personal vendetta. Hindi talaga, at saka si Sandro, sino ba yan? Ano na yan? Sino ba siya? Alimores lang yan ni Martin Romualdez. Tagabigay lang yan ng kape. Biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Senior. Senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay niya para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong ba magsilbi yan? Hindi. Ang alam niya ni Sandro mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan. At ano pa yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment, and yet right away, siya yung nagdedepensa. Diba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget. Wala naman siyang pakialam dyan eh. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying. Doon napahiya siya. Hindi kasi sinungaling si PRRD. Hindi siya budol katulad mo. No, buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi naming naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki, yan ang mga totoong tao. Na meron sila, yan ang character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again to a Marcos. Never. Dok, pahabol na lang. Reaksyon nyo doon sa press conference ni VP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Yes, God really save the country. We are in a very dark, napakadilim na kabanata ng ating kasaysayan na kung saan komunista na tayo, mga kapatid. Ang nagpapaandar ng gobyerno ngayon ay ang CPP, NPA, NDF. Akala ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos na pakikipag-alyado nila sa CPP, meron silang attack dogs at kontrolado nila. Hindi nila nakikita, yung nakikita ko maliwanag, puppet lang sila. So God save our country. Pero alam mo, katulad doon sinasabi ni Vice President, I am full of hope. Bakit? Lumalaban tayo at maraming regalo ito. Yung nag-sign ng petition na yan, yung impeachment, sinabi nila sa taong bayan, magnanakaw ako. Yan si Mitch Kahunay, uy, nakakahiya. Gina-justify pa niya. Yung mga akap na yan, gina-justify niya ang katiwalian. Marami sa kanila nagsasabi, mas mabuti pang nagkunin namin yung pera at pupunta ang pera na yan sa inyo, mga kababayan ko. Gina-justify nila ang plunder at hindi naman talagang pupunta yan. Pustahan pa tayo sa mga bahay nila, tingnan natin, diba? At saka hindi yun yung punto. Ang punto, sumunod tayo sa batas. Wala dapat pork barrel. Dapat lahat, bawat sentimo na kinukuha ninyo sa gobyerno, dapat may resibo kayo. Hindi ko to sinasabi na parang salita lang, kasi nung kami ni PRRD noon, kahit yung toll ticket ko, dinidikit ko yun, lahat, bawat resibo, kasi tinuro sa amin ni PRRD habang kumakain kami, sinasabi niya halos araw-araw na kumakain kami nila PRRD, yan ang ulam natin, piniritong isda, merong sabaw, merong dessert, merong prutas, okay na yan, kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So yan ang gusto natin idikdik sa utak ng mga makakapal na mga mukha ng mga yan. Yan, ang hindi ninyo, pera yan. Pera ng taong bayan yan. Mahiya kayo. Pero hindi sila, yung mga ganyang tao,
wala nang kaluluwa yung mga yan. Wala nang kapasidad mahiya yung mga yan. Lalo't lalo pag ang kaalyado mo ay CPP, na wala nang mga kaluluwa yung mga yan. Diba? Recruit ng mga anak natin. So, mabuti na lang may batas. Ngayon, pinakita ng Kongreso sa atin sila ang batas. Wala nang batas, wala nang saligang batas. Diba? Ilang beses pa ulit-ulit yan. Pero, tumatayo tayo sa hudikatura. Tumatayo tayo, dumudulog tayo. God save our country. Pag wala ng hudikatura, wala na tayong tatakbuhan. Follow up na lang, Doc. Bakit si PRRD ganun na lang siya magtipid at ganun na lang siya ka-stricto pagdating sa budget? Ako, grabe yun. Grabe si PRRD. Honestly, nakita ko maraming beses nung nasa Malacanang kami, no? Sandali lang naman kami doon. Kahit yung pagpatay ng ilaw, pinapatay niya, madilim doon, may mga mumu doon. So, natatakot ako talaga, pero tapos lagi yung nakapatay yung aircon. Tapos simple talaga kami, sobrang simple. Kasi malalim ang intindi ni PRRD na hindi natin pera yan at saka marami tayong mga projects na kailangan gawin para sa mga kababayan natin. Hindi lang yon, character ni PRRD, kapag kayo ay pumunta sa bahay niya, makikita nyo na itong bahay na ito, itong maliwanag na ang taong nakatira dito ay Pangulo dati ng Pilipinas na pwedeng sanang magnakaw ng trilyones pero hindi niya ginawa. Hindi siya nagnakaw sa Pilipino. Kaya bang sabihin ni Bongbong Marcos yan? Kaya bang sabihin ni Martin Romualdez yan? Yeah. Kaya nila sabihin mga sinungaling. Sabihin nila, wala naman maniniwala. Yung petition niyo po sa Supreme Court tungkol sa pagpatawag sa inyo. Yeah, oo. So, nakabili din siya ngayon. So, so far hanggang doon pa lang yung alam namin. Pero magpo-file din kami ng case sa Ombudsman. So, pang-aabuso.